But I move that we recognize Senator Erwin Tulfo, Mr. President. Senator Erwin Tulfo is recognized to propound President. amendments. You may proceed, sir. Mr. President, just a clarificatory question. On page number 5, line 27, it says, the public shall be given a platform on the websites of both Senate and House of Representatives to communicate their analysis, suggestions, and feedback on the national budget. My question is, Mr. President, there's like 120 million Filipinos right now. Probably 50 or 100 million will be interested in analyzing our budget. So will our IT or our technical people, how will we be able to accommodate all these queries, ideas, suggestions, and analysis, Mr. President? Thank you for that question. Senator Gatchalian may answer. Thank you. Thank you very much, Mr. President, and thank you to Senator Erwin for that very important question. We will be consulting our technical people, Mr. President, on the bandwidth, the capacity, as well as the cloud servers that our Senate use, Mr. President, because what we envision here is there will be a separate tab for feedback, Mr. President. Just to complete the full circle, we are now giving the public the ability to get information about our budget through uploading all of these documents. But we also need to make sure that they have a way to send us information and give us feedback, as well as suggestions and even criticisms, for that matter, Mr. President. So this provision here is to operationalize to include in our website a tab there wherein constituents can send feedbacks and suggestions. As to the capacity, Mr. President, that is we will consult our IT people on how to increase capacity. I know what the good gentleman is saying because ang daming documents talaga. So we will consult our IT people on how to make sure that we have the capacity to absorb all of those voluminous information. In theory, kaya po, no? Because the cloud is limitless. But as to whether the Senate IT people has that capability, we will consult with them, Mr. President. Another point, Mr. President. Senator Tulfo. Another point, Mr. President. Another question is, how many people do we need here, Mr. President? I mean, if we have voluminous documents, like, for example, like in one day, there'll be like 1 million people sending their analysis, their questions, their ideas. How are we going to, what do you call this, analyze all this and probably interject in our deliberations, their ideas, if there's like 1 million or 2 million people interested putting and sending their opinions or ideas, Mr. President? Thank you, Mr. President. Mr. President, we will set up protocols. Like, for example, if I'm a budget analyst, I should identify myself. Like, for example, my history or my background. This is just rough. This is a rough vision on how to operationalize this. We will have protocols, and then they will identify themselves. Like, for example, their history, their past experiences, and also email to us in a format that we can understand, we can search, and we can analyze, Mr. President. So if there will be a lot of emails coming in, we have the team, we have an internal office here in the Senate that handles all the budget. So we will probably assign a person there to scar through all the emails and all the feedbacks that we will be getting, Mr. President. Noted, Mr. President. Thank you. Thank you, Mr. President. Perhaps the chair can also utilize, in consultation with our IT experts, both here in the Senate and outside, the use of some AI tools in order to handle the volume, if at all, of comments and or suggestions for the consideration of the chair. Yeah, we take note of that, Mr. President. Ang tawag ho natin dyan, win-win situation. Majority Floor Leader. Thank you, Mr. President. Mr. President, no member wishes to propose any amendment. I move that we close the period of amendments. Any objection? Hearing none. Motion is approved. Period of amendments now closed.
Mr. President, at this juncture, I move that we adopt Senate Concurrent Resolution number 4, subject to style. So move, Mr. President. Juncture, and with the permission of the body, the gentleman from Camarines Norte, Nueva Ecija, Senator Robin Hood Padilla, is seeking the floor to deliver his privileged speech. I move, Mr. President, that he be recognized. Senator Robin Hood Padilla is recognized to avail of the privilege hour. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo at sa ating pinunong mayorya. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahi wassalatu wassalamu Allah rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagbati po ng kapayapaan sa inyong lahat. Mga kagalang-galang na kasamahan, ako po ay tumitindig sa pulpitong ito ngayong hapon sa bisa ng personal at kolektibong pribilehiyo. Ang talumpati pong ito ay sumisibol mula sa aking labis na pagkabahala bilang isang ama, bilang isang lingkod bayan, at bilang isang Pilipino na tulad ng ating mga kababayan ay nangangarap mamuhay sa isang payapa at ligtas na lipunan. Ginoong Tagapangulo, ako po ay labis na nababagabag sa mga nababalitaang kong gawi ng mga minor de edad sa kasalukuyang panahon. Ang tinutukoy ko po ay ang pagkakasangkot ng mga bata sa mga illegal na gawain mula sa mga itinuturing na petty crimes sa lansangan, hanggang sa mga karumal-dumal na krimen o mga heinous crimes. Noon pa man po, ay hinaharap na natin ang realidad na ito, ang pagkakasangkot ng mga kabataan sa mga krimen. Halimbawa po, bago ang recess noong Pebrero lamang, ay napanood ko ang ulat ng sa isang 14 anyos na batang lalaki sa Quiapo, Maynila. At ang 4 na holdupper na may dalapang patalim ay puro minor de edad. Nang isuplong sa barangay, inamin po ng mga sospek na kabataan na matagal na silang sangkot sa pagnanakaw. Malakas daw po nila ang kanilang loob dahil alam nila na sila ay hindi makukulong. Samantala, noong nakaraan namang taon, ay nakidalamhati po ako sa pamilya ng isang dalaga na patay ng mga kapwa nito minor de edad sa San Jose, Panganiban, Camarines Norte. Parang pinupulbos ang aking puso sa kwento ng mga magulang ng biktima na matapos kong kuhanan ng video habang hinahanap ay patay ng grupo ng kabataan ng kanilang anak na babae. Hindi pa rito natapos ang kademonyohan nila sa kanilang biktima. Dahil nagtatrabaho bilang matador ang isa sa mga sospek, sinadya pang na parang karne at babuyin ang laman loob ng kanilang biktima. Nakabidyo po lahat yan. Nakabidyo, binibidyo nila. Nang humarap sa kinauukulan ang mga sospek, laking gulat ko po, ni walang katiting na pagsisisi sa kanilang asal at salita. At tinatakot pa po nila ang mga pulis na kapag sila ay nakalabas, hahantingin nila itong mga ito at nila. Kasabay ng aking awang nararamdaman sa mga naulila, ay halos walang mapaglagyan ang galit na nararamdaman ko sa mga likod ng mga krimen. At nasisiguro kong ganito rin po ang nadarama ng mga nakakaalam sa kwentong ito. Meron po akong inihandang video para lubos po nating maintindihan ang mga nagaganap.
Noong 2019 ay inulat po ng Philippine National Police na mahigit 12,000 na minor de edad ang nasangkot sa krimen mula 2016. Ang mga nangunguna pong krimen ay ang pangasa at pagkasangkot sa illegal na droga ng mga kabataan. Sa mga nakaraang taon, patuloy ang pagkasangkot ng mga kabataan sa mga illegal na aktibidad. Isang halimbawa na rito ang isang minor de edad ang nakasuhan ng murder sa Caloocan dahil isa pang minor de edad na walang habas na paghampasin ng 2x2 na kahoy ang sospek ng biktima. Ang sospek pinagpapalo sa ulo ng 2x2. Bata po ito, bata. Noong 2021, matatandaan ang labis sa pagkabahala ng publiko 16 years old at si Crisel Guain, 18. Sa loob mismo ng kanilang tahanan sa North Cotabato, nang lumabas sa investigasyon na mismong ang kanilang 16 years old na adopted sister na si Janice ang nagplano at nagsagawa ng krimen. Noong 2022 po, isang minor de edad ang nasangkot sa sa isang pharmaceutical executive. Sa parehong taon din po yun, naganap ang pagkasangkot ng 4 na minor de edad sa sa mga nakaalitan ng mga ito na nagresulta sa pagkain ng isang biktima. Itong taon lamang po sa Pampanga, isang 6 years old na batang babae ang ginagawa ng sarili niyang mga kalaro. Mga batang edad na 8 years old, 10 years old ang gulang. Isipin po ninyo, mga murang edad na po ang ginawa sa isang bata, parehas nilang bata. Kamay-kailan lamang po sa Quezon City, isang 13 anyos na batang lalaki ang kinasuhan